tutoy, no? Tingin ko sa kanila, mga Vatican na eh, no? Kumbaga sa mga Dalmatian na sila, ako poodle pa lang eh. Pero, alam niyo po mga kapatid, ako ay 22 years ng pastor. Ako po'y nag-pastor, that was 1993. Po, nag-pioneer ng ministry doon sa Paliparan. Tinawag po yung Paliparan, wala po doong aeroplano. Tinawag po yung Paliparan dito sa Calabarzon sapagkat lahat po ng mga sinasalvage dito sa Calamba doon tinatapon sa amin. Pero alam niyo po, nang mag-start po ako doon, 18 years old lang ako. And mahirap pala, meron po akong kasabay na pastor, 62 years old. Sabay kami nag-minister. Ang kanyang motto, Lord, bakit naman ngayon mo lang ako tinawag? Ako naman po dahil 17, pastor, mag-18. Lord, bakit naman tinawag mo ito? Kasi ang hirap eh. Yung iba nag-jujulistic pa, nagtuturog po, tapos ikaw nagpapastor na. Mahirap po. Kaya, kinailangan ko pong matuto sa mga mentor. Tama po kayo yung malawin nating speaker. Paligiran natin ang ating sarili ng mga taong hindi lang basta mentor, yung talagang may nasabi. Amen? At may sasabihin. Kasi pag lumikit naman tayo sa mga pastor din na yung mga hindi pa rin ganun talaga, sabihin natin totoo po. Kasi talagang pag unang pastor ka pa lang, ako alis din personally nung nauna ako magpastor, talagang sugod na sugod eh. Bira ng bira. Kaya minsan, kami bira, siguro ako may pinakamaraming loophole sa ministry. Naranasan ko po ma-divide ang church, naranasan ko sasapakin ng kapapastor. Ay, maliit ako eh. Sabi ko, pasalamat ka, pastor na ako kung hindi kinulang kita. Eh, dati po kasi kami spiritista. Ako po ang unang-unang bunga sa ministry ni Pastor Conway sa Tayabas. That was 1993, ibinigay ko po ang aking buhay. At nang ibigay ko po ang buhay ko, ako po'y singer ng that time. Naririnig niyo po ako sa DWTI, mga taga-Lucena. Kumakanta po ako sa, noong panahon na yun, ano pa eh? Mamaya sa pala, amen? Parang nahiya ako sa unang kumanta eh. Batayan mo natin tumayo at ay hindi mag-aral ang salita ng ating Panginoon. Malaki pong privilege, Pastor Joey, ang makatayo po sa harapan ito. Sa lito kung ito, lalo akong nanibig sa harapan niya. Pero salamat po sa pribilehiyo na makatayo. Ano po, at ang aking pong ituturo sa inyo ay sabi ko nga po, kung hindi ko ito natutunan, hindi magtatagumpay ang ministry ko sa Paliparan. Kasi iismulit ang tao eh. May dumating akong isang bisita, sabi niya, sino pastor niya? Gusto ko makausap. Sabi ko ako, hindi yung pastor niya. Ayaw piniwala eh. Kaya kung hindi ko po natutunan to, siguro hanggang ngayon buwi-buwi pa rin yung ministry sa Paliparan. Pero ako pinagpapasalamat mga kapatid na sa ating pong 22 years ng ministry, binayaan na rin tayo ng Panginoon ng ministry doon. May 5 missionary na rin pong lumabas sa ministry natin. Dalawa po ay organized na. May sarili na rin pong property church natin doon. So, who am I? Pero ito lang po natutunan ko itong ating mga prinsipyo. Buksan niyo po sa Exodus chapter 17, please. Exodus chapter 17 and verse 8. Ito po ay kay Moses. Saan nakatakot mag-preach sa mga pastor eh. Nagbabasa ka pa lang, alam na outline mo eh. Tama sa Joey. Then came Amalek, Exodus chapter 17 and verse 8. Then came Amalek and fought with Israel and Rephidim, and Moses said unto Joshua, choose us out of men and go out and fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek, and Moses and Aaron and Hur went up to the top of the hill.
It came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. Kung tataka po kayo, naandun man ang Panginoon, ano? Di ba alam natin ang Panginoon ng pagtatagumpay? Pero kung ginamit po dito, habang nakataas yung kamay ni Moses, nagtatagumpay ang Israel. Pero nung bumagsak yung kamay ni Moses sa pagod, talo Israel. Yung sense of authority na binigay ng Panginoon, ano, kay Moses, ano? Na kung hindi ito natutunan, mga kapatid, talo Israel. Yes, there is God. Pero tatlo lang po ito, ano, Baptist preacher po ako, tatlong points lang po ito. Ayun yung panalangin sandali, let's pray. Panginoon, kami pinapapasalamat sapagkat may isa kami dahilan kung bakit nandito kami. Ang kami po'y magturuan at matuto isa't isa. Sapagkat sa ministry po habang tumatagal kami, hindi namin masabing kompleto na kami. Talagang there is a different kind of leadership to a different people. And hindi namin pwedeng masabing talagang magaling kami sapagkat ang kagalingan namin itangi sa inyo lamang. Pero Panginoon, makikita po namin sa mga prinsipyo ito na talagang yung pagtatagumpay pa rin po Panginoon, although naandyan kayo, ay talagang naandun pa rin po, ay iniatang niyo pa rin po sa leadership ng pastor. Pero hindi lang po ito, kundi pati po yung mga nasa likuran niya. Katulungan niyo po, mga Panginoon, ang mga kapatid na ito ay maturuan at matuto kami pare-pareho sa inyong salita. Kami dadalangin sa inyo ngayong hapon sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, please be seated. Ang isa kong discussion natin dito, tatlo lang yung leader's disposition. Number 2, the leader's limitation. And number 3, yung tinatawag po nating the leader's consolation. Doon po i-discuss sa dulo yung kahalagahan ng second law. Okay? Dito po muna, kung makikita niyo po doon sa talata, sabi ni Moses, Joshua, ikaw ang leader ng mga sundalo sa baba. Okay? Ihanda mo sila. Tapos ako bukas, tatayo ako doon sa burol, daladala ko yung staff, yung tungkod. Na alam po natin, itong tungkod na ito ay ito rin po yung kapangyarihan na ginamit ng Panginoon, no? by symbol, nang humarap si Moses doon sa Egypt. Kay Pero, tama po ba ako? Amen? So this rod is a symbol of power. This rod, kumbaga sa panahon natin ngayon, is a symbol of the Word of God. Dito po, yung leader's position or disposition, tayo po kasi talaga mga leader talaga, at tayo po number 1 talaga responsabling tumayo. Pag tayo pong mga leader, ang laging nakikitang, mahirap po kasi sabihin, paniwalaan yung sinasabi ko, pero wag yung ginagawa ko. Diba? Pag sinabi natin tayo mag-soul winning, talagang dapat kasama tayo sa soul winning. Hindi tayo nag-Facebook sa office, ano? Yan ito ba? No? Talagang, ako po for 22 years as a pastor, pag sinabi kong soul winning tayo, kasama po ako sa soul winning. Hindi ko po, sabi ko Panginoon, ayaw kong mawala sa akin yung init at ganda ng ginagawa ko nung nag-uumpisa pa lang ako. Kasi minsan pag habang tumatagal tayo, pastor, di ko ba, punta kayo ron. Pero andito lang tayo sa office. May office na tayo eh. Di ko ba? May internet na eh. May Facebook na eh. Facebook na lang tayo eh. Di ko ba? Samantalang sila, social winning. Di ko ba? So, sabi ko Panginoon, para namang napakahirap na parang si Moses, makikipaglabang kayo dyan, ako nakatago lang. So, ang pastor talaga, number 1 responsable, pag sinabi natin punta tayo sa gera, gera lahat. Sama lahat, amen. Hindi tayo nasa office. Hindi tayo nasa mall. Talagang kailangan, kung 20 years ago, ginagawa natin yung soul winning, ngayon, soul winning pa rin. Kasama pa rin. Kasi sometimes, natetend po tayo mag-stay kasi dami na natin tao eh. Pag pinalabas natin yung mga tao, parang matutuwa ka na pag pinalabas natin yung mga member mo susunod, parang mga langgam mo. Pero iba pa rin po talaga pala yung kasama yung pastor sa soul winning.
Diba? Kasama pa rin yung pastor na kumakatok. Kasama pa rin yung pastor na naglilid. Hindi sinabi po ni Moses na, sige, punta kayo. Manatan nyo. Hindi. Sabi ni Moses, Joshua, ihanda mo sila, tatayo ako doon sa tuktok. Andun ako, tignan nyo lang ako, titigan nyo ako. Andun ako. Ito ang problema natin eh, mga kapatid eh. Nung una tayo, talaga kami saan tataka tayo, mga kapatid. Tandaan niyo po si David, nang siya'y mahulog sa kasalanan nung wala na siyang ginagawa. Pero alam niyo po ba na sa ministry talagang, ang pastor talagang, hindi natin talaga pwedeng husgahan yung mga nagkakamali. Tayo pong pastor, ay napaka-vulnerable talaga pagdating sa kasalanan. Magpakapakit-pakit po tayo mga kapatid. Although hindi ako naniniwala sa pangit. Alam niyo ba tawag ko kung hindi pangit ay unique. Kasi meron po kayong kagaya, meron po kayong kamukha, meron kayong kahawig, meron kayo lang may pagmumukhang ganyan. Okay? Pero alam niyo po mga kapatid, sabi ko ano, magpakapakit-pakit ka, magpakaliit-liit kang kagaya ko. Paglari ka nga tayo sa pulpito, maganda na lang rin sa paninang meron. At i-admire ka nila. Wala na sila magagawa. Tama ba yun, right? I-admire ka nila at darating ang panahon na kahit yan ay nagtuturo kasi ano sa kanila ng righteousness and spirituality, talagang hindi may alis talaga eh. Mayroong mga sasagi yan sa katawan mong ganyan. I'm talking with experience. Preach po ko dun sa isang church sa Pasig. Sabi niya, wala yung pastor nila. Pakagandang girl. Pakaputi. Sabi niya, pastor, pwede pa kayo makakausap sa office. Pastor, sabi ko, pwede. Ang unang tanong niya sa akin, pastor, ang pastor ba pwedeng magpangalawa? Alam mo mahirap eh. Ay, hindi naman tayo masyadong kapangitan. Sige na naman tayo dito, pastor, ba? Oh, what's wrong? Si Tatay Paul ko na nabigay sa'yo, ha? Pero alam niyo po mga kapatid, kaya nga sa dami po ng karanasan, sa akin pong nakita, na kaya nga po tayo talaga mga pastor, tayo dapat ay hindi naguhusgahan sa isa't isa. Talagang tayo dapat nagpapanalangin. Tama po yung sinabi kanina eh. Kung nakarinig tayo, nakabalik tayo ng kapatid na nagkamali ng kasalanan. Alam niyo mga kapatid, tao lang naman nag-disqualify sa ministry. Sabi ng Panginoon, my call is without repentance. Maaaring manghina, maaaring nakandun ka sa panahon na ito ay talagang... Pero mga kapatid, sabi nga po ni David, huwag mong ikatuwa, huwag mong ikagala, kaaway ko ang aking pagbagsak sapagkat ibabangon ako ng aking Panginoon. Kasi hindi niyo po alam eh, sa bawat pastor na naandito, hindi niyo alam ang presyo eh, kanya-kanya lang tayo ng pagbagsak eh. Iman, meron sa pera, may sa babae, meron sa lalaki. Iba-iba lang tayo eh. At minsan ang tinitingnan natin, yung malaking kasalanan at maliit na kasalanan, pero sa tingin po ng Diyos, pare-pares ang kasalanan. Kaya minsan, balik-balita agad, yun kasi minsan ang problema sa inyong mga sikat eh. Hindi kami mga wala kami pangalan, hindi kami nababalita. Kahit kami magkagabagsak-bagsak at magpatawin-tawin, okay lang. Kaya mas okay na talaga yung servan at ako eh. Kasi ano mang nangyari sa amin, okay lang. Pero pag kayo, aming mga leader, aming mga mentor, nagkamali pa natin eh. Pero tandaan po natin, habang tayo tumatagal sa
sa ministry, dapat natin naiintindihan ang buhay ng pastor. Ang buhay ng pamilya. Kaya ako nga po nakita ko, tayo mga pastor, kung meron talaga tayo dapat patibayin, pamilya natin. Yung misis natin. Minsan busy po tayo sa ibang bagay, ang galing natin sa membro, pero hindi tayo magaling sa misis natin. Kaya minsan yung mga misis natin na andun sa baba, sabi niya, kapits ka ba, hindi naman totoo yan. Patayin nyo ano mo. Salamat po sa inyo. Kaya mo lang ang pastor dito na may asawa eh. Para mo lang pinapagpapagalan mo siya. Yan ang kasalanan mo. Sabi mo sa amin mga lalaki lang eh. Easy na naman, misis ko. Kaya hindi namin nagsasama yung misis namin. Kasi, Amen! Kaya niyo po natutunan ko, pag ang misis mo pala talagang unang mong dinisciple, tinuruan mo, kasama ng mga anak mo, ay sabihin ko sa inyo, mawawala ang membro. Mag-backslide na silang lahat, pero pag ang misis mo katawag mo, ay diretso! Amen! Pero kahit na po ang mga membro lahat dapat, supporter, pero yung misis mo nakasimangot, ang hirap ang prinsip! Ang hirap mag-aral eh! Nung ako nag-aral ka sa lamesa, iniapas yung mga libro doon. Bakit? Ay, karanasan ko yun siya. Lahat na nakakarinig kayo, panagpalis tayo, pastor! 22 years na ako, pastor, mga kapatid. Pero alam niyo po kung bakit po natatago pa yung ministry din? Alam niyo mga kapatid, kung minsan, mas matatalino nga minsan yung misis natin. Kasi pumawi ako ah. Mas matatalino talaga sila kaysa sa atin. At saka mas matatalas ang pakiramdam nila kaysa sa atin. May gabi, tikit-tikit ka sabi, oo, layo-layo ka dyan, medyo masama ang tama sa iyo. Kaya, ang sarap po pag kayo may misis na talagang na-disciple ninyo, kaya bago nyo disipuluhin ang lahat, misis nyo muna. Kaya kami ni misis, natutulog po kami mga alas 11, alas 12, alauna. Pero siyempre kami mag-asawa. Malaki na po ang anak ko. Magkakaunting na po sa taon. Ang bunso ko po ay 12 years old na, kambal. Yung kambal kong yun, napakagaling talaga ho ng Panginoon. Nasa loob po ng tiyan yun, nagtatalo kami ni misis. Sino kamukha? Sino kamukha, Pastor? Nasabihan pala, sabi ko, siyempre ako. Sabi may ako. Ano yung galing ng Panginoon? Nung lumabas, hindi po identical. Fraternal. Parehas babae. Pero ibang mukha. Ay, ang galing po ng Panginoon. Yung kamukha ko matangkad. Yung kamukha ni Mrs. Mandak. Sabi ko, galing mo yun. Balansi ka talagang Diyos. Alam niyo po mga kapatid, tayo talaga mga pastor, sa totoo lang, ang kagalaan po natin, hindi naman talaga natin hinihingan sila ng supply at mga bagay. Pero yung makita natin sila nandiyan sa likuran, yung pamilya natin, masaya na yun. Napakasimple lang ang kagalaan natin. Pero mga pastor, honestly speaking, tayo po dapat talaga responsable sa lahat ng bagay. Saan man. Opo. Hanggang tumatagal, although meron na tayong mga tagapaglinis ng simbahan, may mga worker na tayo, pero hands-on pa rin ang pastor eh. Hindi mo may pwedeng i-let go eh. Kasi minsan hindi mo alam, talaga yung tao pa rin yung nagalit mo eh. Nagagalit din yan eh, nagtatampo rin yan eh. Oo, kailangan talaga yung pastor, ay talaga yung sabi ng pastor talaga, kailangan mahaba ang pasensya mo. Mahaba ang pisik mo. Or else, sasabihin mo, bagot na ako. Although nangyayari, mamaya dadaanan po natin yan. Ano? Ayun po,
So leaders are responsible and not only responsible but also an example. Sa lahat ng bagay. Tayo mga pastor talaga, also nauuso po ngayon yung mga internet, nauuso po ngayon yung mga ibang technology natin na meron. Pero alam niyo po talagang ang pastor talagang dapat tayo magpakalalim sa ating pag-aaral. Yung doon mag-sort out ng tayo sa internet, ano mga gusto mong preaching na ando na pastor, available na lahat. Para pag pupunta ka na lang sa restaurant, bigyan mo nga ako ito, bigyan mo nga ako ito. Ganun na yun. Nag-attend po tayo, aminin natin, amen? Na may mga panahon nga, sa day morning na, wala ka pang misa eh. Pero alam niyo po, sana laging ma-develop sa atin talaga na tayo po ay example, especially sa lalim ng pag-aaral. Sapagkat kung gaano ka kalalim, ganun din kalalim ang mga membro mo. Kung sabi nga ng pastor ko, kung paano mo sila inuunawa isang araw, ganun pa rin nila uunawain. Kaya kailangan tayo talaga tatayo. Kaya kailangan tayo talagang maninindigan. Kaya sabi ni Moses, tatayo ako rito. Awak ang tungkod ng Panginoon. Tayo pa rin talagang maninindigan. Kaya talaga natin sinasabi, preach the word! Maraming libro, si Maxwell, andyan po. Pero alam niyo po, ang pinaka-effective pa rin libro ay salita ng Panginoon, Bible! Preach the word! Minsan talagang nadatan tayo mangopya. Kompehin mo lang yung adaptable sa church mo, sa member mo. Minsan, yung daya mo, pastor, nakopya mo tuloy. Pinalawa si Muhayo. Isang senior sa isang bata, naibitahan pastor, sabi niya, okay, total conference natin. Tumawag naman tayo ng bata, pastor. Kinakabahan yung pastor. Wala akong preaching. Sabi ng matandang pastor, sinigos, pray brother, pray ka lang. Magpuprovide ng Panginoon habang nagkakantahan sila. So sabi ng host na pastor, tayo ko'y manalangin, ayaw kayo lahat tumayo. Mga kapatid, pagmulat ng mata niya, nakita niya may outline sa buha. Sabi ng blessing ko. Kinuha niya yung outline, Pastor Rusty. Pinrich, ang ganda! Pagbaba ng pastor, sabi niya, Brad, bakit yung outline ko, pinrich ko? Sabi ng batang pastor doon sa sinyag, Pastor, pray. Sabi ko, prayer is good. Sa totoo lang po, mga pastor, tayo una-una din dapat nananalangin. Tulog na sila, dapat tayo nananalangin. Pero darating ang panahon talaga na magiging powerless tayo. Leaders, ako po kasama dyan, habang tumatagal po sa ministry, dapat lalong huwag natin alisin yung sabi na dating saya, dati natin ginagawa. Kasi pag nagbago yun, kasi yun ang sikreto eh. Natindan niyo po ba, Iman? Sabi ko nga po sa inyo, kung hindi ko natutunan to, sa liit kong ito, walang susunod sa akin eh. Pag nag-basketball po kami, hindi maintindihan eh. Yung pastor ang pinakamaliit eh. Pero mas susunod sa akin, 65 years old, ayan, kasama ko ngayon. Ha? Engineer? Sino ka? Well, Natutunan ko lang yung sinasabi ng salita ng Diyos.